Hi Pepsters! Si Vico Soto po ito. Tara, pasok tayo sa Pasig City Hall. Parang matakot masyado mga bisita natin. Nandito po tayo sa 8th floor. At ito, papasok na po tayo sa Mayor's Office. Ito po ang Mayor's Office natin. Ito ang People's Hall kung saan nagkakaroon ng mga meeting. Ito, kinakausap yung mga lahat ng grupo at tao na kailangan akong makausap. So yung mga workspaces natin. Actually, pag tiningnan mo to ng maigi, pag pinagmasdan mo yung flooring natin, makikita mo hindi na rin siya pantay. Nakatilt siya ng konting ganun. Medyo nakakatakot na talaga. Ito yung pintong ito, pag ito nabubuksan, pero kailangan pull lang. Kasi pag tinulak mo, ayan na, hindi na siya, ibig sabihin, sa mga engineer na tinatanong ko, sabi nila mga signs daw yan, mga red flags. Ibig sabihin, medyo gumalaw na yung building. So, wala kaming choice. Araw-araw talaga kaming papasok dito. Hindi naman kami pwedeng hindi pumasok. Kaya medyo nagmamadali na po kami para makalipat temporarily, ma-redevelop po ito at makabalik na tayo na mas maganda na yung building natin at future-proof na po siya. Kumuha tayo ng engineering consultant na nagsabi na basically, in short, ganito kapal yung report but basically, sinasabi na structurally unsound na yung building at sumasang-ayon naman yung mga engineers and architects natin dito sa loob ng LGU. So ito po ay yung idea na i-redevelop yung City Hall campus. Doon po nagmula. Dahil nakita na talagang hindi na safe. Kumbaga nasa peligro na yung mga buhay. 14,000 na tao ang dumadaan dito kada araw. Yes, 4,000 yung empleyado. Tapos yung mga kliyente, yung mga Pasigenyo at iba pang pumupunta dito for various services. Nasa 10,000 kada araw. So, kung ito mismo hindi safe, bukod pa dun sa hindi safe, sa totoo, pag tumingin-tingin tayo, kung titingnan natin yung fire code, yung building code, nung talagang violation nakakaya naman City Hall mismo hindi sumusunod. Tingin ko dapat malaman din ng mga tao ano ba talaga yung mga nakita, ano yung mga findings natin. So siguro pwede nating puntahan yung isang medyo malala, yung sa command center natin. And ito yung earthquake monitor natin. Biglang may intensity 1. Nag-evacuate yung mga ibang opisina. Pag-check namin, wala naman palang earthquake. Pero dito sa City Hall meron. Chinek namin sa PHIVOLCS, wala naman. Umuuga na yung building. That's number 1. Number 2, may intensity 1 reading sa monitor, pero walang actual earthquake. Ito po, makikita natin, pantay ito dati. Pero ito, gumawa na lang sila ng makeshift na rampa. Separate building po kasi ito. Mukha lang siyang isang building, pero magkaibang building po ito. Pag pumunta kayo dun sa side na yon, yung difference ng level, dun sa may side ng elevator, mga ganito lang yung difference, no? So, dito, ganyan. So, ibig sabihin, yung building na isa pa ganun, nakatilt. So, yung pinaka-nakatakot na report, bago ako maging mayor, early 2019 o baka 2018, biglang nag-jolt yung 8th floor. Napaganon talaga sila dahil may sumabog at may narinig sila sumabog. So narinig nila sumabog, napaganon sila lahat. Hindi namin alam sir yung kung saan galing yung biglang malakas na tumunog. Parang sumabog. Opo sir, hindi namin alam kung sa baba o sa taas. Nisip lang namin paano tayo tatakbo sa kami. Parang may bumagga po kasi na parang napatalpo na kami. Parang may bumagsak sir na ubod ng lakas. Hindi namin alam kung galing sa taas. Pero tinitingnan namin yung floor kung may nag-shrink ba siya o may nag-crack. So may narinig kayo, may naramdaman din kayo? Oh sir, kasi parang Tumalbog po. parang may bumagsak na hindi namin alam kung tumalbog ba yung building o... Tapos yung cabinet Baka may bigla lang umupo. Sir, sobrang lakas. yung po yung cabinet na yun, parang gumanyan siya. Parang pabagsak na. Yung cabinet mismo? Gumalaw po siya talaga. Gumalaw Pero talaga. kung saan kami pupunta, kung sakaling may bumagsak o... Nung tiningnan namin lahat, syempre pinag-aralan din namin yung retrofitting. Kaso wala akong makausap na engineer or architect. I've talked to not just 20 or 30 kasi talagang syempre consultation. Ano bang, hindi porket may nag-submit ng plano, maniniwala na ako agad. So ang dami kong kinausap, pati yung mga kaibigan na nasa construction industry, kumonsulta din ako, sinangguni ko sila.
lahat sinasabi, huwag ka mag-retrofit. Wag na wag gagawin yan. Difficulty in planning for retrofitting. Baka mamaya iba pala yung nasa loob. Nung naupo ako noong 2019, wala ito kahit isang as-built plan. Wala itong blueprints. Walang mga plano na maipakita. In-interrogate ko isa-isa yung mga engineer na naabutan ko. May alam ba kayo? Hindi kayo mag-alala, hindi kayo kakasuhan. Ibigay niyo lang sa akin yung as-built plan. Wala talaga silang ma-present. Pinaka-importanting building sa buong lungsod. Walang as-built plan. We don't want to make accusations. But that's the fact. Walang as-built plan. So, napakahirap gumawa ng plano para maayos sana kung ano yung mga pagkukulang o yung mga structural issues. Napagkasunduan, nagdesisyon, at ako mismo nagdesisyon na kung kailangan talaga natin gawin to, kailangan natin magtayo ng bagong City Hall, gandahan na natin. Isang beses lang natin gagawin to sa lifetime natin. Legacyhan na natin to, siguraduhin natin na hindi lang tayo gagawa dahil kailangan or for the sake of, gandahan na natin. Let's make sure that it's future-proof. Let's make sure it will withstand the test of time. Let's make sure that kahit anong earthquake ang dumaan, kahit anong bagyo, safe ang mga tao at mananatiling nakatayo ang City Hall. Ito po, nasa basement parking tayo. Silipin natin yung sa may area ng genset. Makikita natin yung ibang malalaking crack. Ito yung mga hindi nakikita usually ng tao eh. Siyempre, bawal naman pumasok dito. Ito yung example, yung poste. Medyo hindi naman normal yan. Tapos ito nga, hindi na siya yung level niya medyo naka-tilt na pababa. O ito yung kita natin, madali natin matingnan. Pero yung mga nasa loob, siyempre hindi naman natin nakikita. So, yan talaga yung motibasyon namin dito ngayon. 3 pinaka-importanting dahilan kung bakit hindi lang kung bakit gagawin tong bagong City Hall, kundi kung bakit ganito yung disenyo niya. Una, gusto natin magkaroon ng City Hall na safe, na well-planned, na maganda. Isang beses nga lang natin gagawin to. Pangalawa, gusto natin i-maximize yung economic potential ng complex or compound na ito. 8 hectares po ang City Hall complex or City Hall compound natin. Hindi naman lalaki na ito. Ito na yun. Tanggalin natin yung mga dead spot. I-maximize natin yung mga underutilized areas. Gandahan natin para efficient yung paggamit. Pati mga open space para may paglalaroan yung mga bata. Yung mga services, kung ano talaga yung kailangan ng mga opisina, yun yung ibibigay sa kanila. So, maximize the potential of the land as well as the economic value of the land. Pangatlo, kung gagawa tayo ng ganito kalaking proyekto na 9.6 billion pesos, ito na rin yung tamang pagkakataon na ipakita sa mga tao na posible na gumawa ang isang LGU, na ang isang pamahalaang lungsod, pwedeng gumawa ng proyekto na ganito kalaki, na maganda yung pagkakaplano, na maganda yung disenyo, na mataas ang kalidad, hindi substandard, at walang korupsyon. Na makagagawa natin to kahit 9+ billion pesos ito. Kasama yung gamit, kasama yung computers, yung fit-out, aabot sa 9.6 billion po ito. Pakita natin sa tao na posible ito. Kasi yun yung nakikita rin natin ako bilang mayor. Nakakalungkot kasi marami sa mga kababayan natin very disillusioned sa gobyerno natin. Pag nakakita ng malaking proyekto, ang unang iniisip, naku, substandard yan, pangit ang gawa niyan. Tapos ang pangalawang iisipin, naku, alam na namin kung sino mga politikong kikita dyan. I think this is a very good opportunity for us. It started with the need, kasi kailangan talagang gawin. Wala tayong choice, kailangan natin gumawa ng bagong City Hall. We want to save lives, doon nagsimula. But let's take the opportunity. Pakita natin sa tao na posible yung good governance. May nagdidilig lang pala. Cosa Negra yun. Grabe kayo agad, wala naman kulay eh. Siyempre, sa sobrang haba nung pinagbagsakan. Ano siya? Are you? Ito malalaki. Itong side. Ito. Di ba dito meron din? Oo. Nung bagong gawa siya, hindi naman siya uneven. Wala naman siguro magde-design na nakaganon yung building, di ba? But through the years, again, dahil sa mga structural infirmity siguro, baka dahil na rin sa liquefaction, hindi ganun kaayos. Dati po kasi, previous administration, nagkaroon na po ng project dito ng jet routing.
So, since hindi naman po siya nag-workout, so wala pong study sa underground. Ito na po yung pinaka-pangalawang solusyon nila, napukurang po lahat ng data. Pero ganun pa man, no, dahil buong building ang bumababa, hindi na po siya flexible. Parang ano siya, parang kumbaga band-aid measure siya. Yes po. Kasi po ang jet grouting, tukod-tukod na lang. Sigurado kung walang study. Dahil minsan sa pa rin po yung nagtutulak sa... Nakakatakot yun. Kung ikaw mag-opisina ka dyan, Pinag-usapan na namin kanina. di ba kayo kinakabahan dyan? Sanay na? Hindi nyo na rin naisip? Nag-ubag naman po. Sabagay, bilis naman makalabas, ano? Ito yung quadrangle. May project na nahinto kasi hindi ko alam yung detalye. Kasi bumigay. Tapos nag-crack yung ibang biga. Good afternoon. Ito lang, maliit na bagay lang naman to, ano? Pero proof lang na hindi ko siya. Ikaw na magsabi. Nakakainis talaga na parang ang laki-laki sana na kapatawag dito. Apo, yung pinakakanopy po. Tapos sa Cristo, wala man lang sa gitna yung... Wala sa gitna. Wala sa gitna Sa sentro po. Yung structure mismo. Ang pinaka-original niyan kasi 3 floors lang. Yun lang. Well, hindi pa kasama yung facade. Yung time ni Mayor Caruncio noon, 3 floors lang. Tapos yun nga, pinatungan, dinugtungan. Tapos yung kabilang building nga. Tapos yung kabilang building, pinatungan din. Tapos nagka-problema nga, yung seismic cap, hindi ko alam. Pinagdugtong eh, no? Wala po siya earthquake. Kulang yung... Lalaro kayo dalawang building. Kulang yung gap. Papaggaan lang. Dun sa findings nung engineering consultant, sabi nga, this level of intensity, itong intensity na earthquake, magbabanggaan na yung building. So may mga ganun silang findings. Number 1, hindi ito building lang. Kasi kung building lang yun, kahit sabihin mong malaki, 40,000 square meters of floor area yung papatayo natin. Medyo malaki talaga siya. Tapos hindi pa kasama dun yung mga open spaces. So actually, yung i-develop natin, more or less, in terms of area, it's around 60,000 plus square meters kasama yung mga open space, evacuation areas, parking, office area, roof deck, garden. So medyo malaki talaga siya. Pero kung 9 billion yun, medyo mahal yun. Masyadong mataas yun. Kaya siya umabot ng ganun kasi ayaw namin i-chop-chop yung project. Ayaw namin siya i-facing. Ayaw ko naman magbanggit ng ibang project. Pero yung typical na, ay ito muna, tapos next year gagawin yung electrical. Another ganun pala. Ito lahat. Whether electrical, plumbing works, kasama po yan. At hindi lang yung building mismo, kundi pati yung interiors. Yung fit out, kasama po dyan. Computers, kasama po dyan. So kung ang intention namin, pababain ng kunyari, or para hindi makita yung buong hindi na namin sasama yung computers. Next time, pwede naman hiwalay na kontrata yun eh. But in the interest of transparency, in the interest of showing the people where their money is going, and again, planning for 50 to 100 years, ito yun. Hanggang laptop or kung anong kailangan ng mga empleyado sa workstations nila, kasama po dun sa kontrata na ito. So medyo malaki siya dahil kasama po ang lahat ng iyon. So yun yung una, kung paano kami nakarating sa gantong design, na ganito yung kasama sa project, ganito yung halaga niya. Yung pangalawang importanteng tanong naman, na tanong niyo at sigurado gusto rin malaman ng mga Pasigueño, at dapat malaman ng mga Pasigueño, saan ngayon kukunin yung pondo? Initially, ang idea was PPP kasi may nag-unsolicited proposal. Pero hindi namin tinanggap yung PPP kasi pakiramdam namin parang medyo hilaw pa. Siyempre kung tatanggapin, dapat beneficial to the government and to the people. So hindi namin tinanggap yun. Nag-shift kami to design and build. Tinignan na pinag-aralan namin yung budget at nakita natin na meron tayong mga surplus and savings from previous years na dito natin pwede ilaan. So ang kagandahan po nito, malaking proyekto siya, pero walang maibabawas sa regular programs, projects, and activities ng lungsod natin, ng LGU natin. So kung 12 billion per year ang budget natin, walang gagalawin doon. Ang susunod na tanong, ba't may ganun kalaking savings from before? Noong 2019, nagpakilala tayo ng malalaking reforma. At
ang laki na natitipid natin sa procurement ngayon dahil wala nang kickback, wala nang SOP kung tawagin ng mga nasa gobyerno. We save 1 billion per year dahil sa procurement reforms natin. So, kung dati, nasa 5 billion yan per year, just for the sake of discussion, kung 5 billion, yung nagagamit talaga na pondo doon, nasa 4 billion lang. Kasi nga, yung dating pang-kickback, natatanggal nila sa presyo. So, 1 billion per year, kung 3 terms yun, kasi this project, tatagal siya hanggang next term, kung sino man ang, hindi ko naman ina-assume na mananalo, pero kung papalarin, di ba, when we have a third term, so balin, sa 9 years na mayor ako, nakatipid tayo ng 9 billion pesos, nakapagpatayo tayo ng City Hall na walang nagalaw na program, project, and activity, walang naibawas. So, kumbaga, yung maipapatayong City Hall, more than 60,000+ square meters of space na world-class quality, maganda, de kalidad. In a sense, parang napatayo natin siya ng libre. At that will be a legacy of honest and transparent governance. Alright, so ayun po, the old City Hall building po natin. Lilipat na po kami sa temporary facility sa Barangay Rosario. At 2 years, tatapusin po natin ang bagong City Hall building. Maraming salamat po sa inyong lahat.